Magpapatuloy hanggang bukas ng gabi ang rescue operation sa mga biktima ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Kasunod yan ang pagkakasagip sa isang batang 3 taong gulang. At live mula sa Mawab, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ikwento mo nga sa amin ang pambihirang rescue operation na nangyari kanina. Nabuhayan naman ang loob ang mga rescuers mula sa nangyaring landslide sa bayan ng Maco dito sa Davao de Oro. Umaasa kasi silang maililigtas pa, no? Or makakaligtas pa ng mga survivor kasunod ng isang batang himalang nakaligtas mula sa pagkakatrap ng mahigit 2 araw sa ilalim ng guho. Balot ng putik at alikabok ang batang babaeng ito na bitbit ng mga rescuer mula sa gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro. Milagrong nakaligtas ang 3 taong gulang na bata matapos matabunan ng guho sa loob ng mahigit 2 araw. Kaya ang tatay ng paslit biglang nakakita ng pag-asa na buhay pa rin ang nawawalang asawa at isa pang anak. Salamat ako sa Diyos na ating Panginoon na Allah. Binigyan pa ng pagkakataon ng anak ko na buhay pa. Sana yung asawa ko at saka yung dalaga ko, makita yun, buhay pa rin. Nasa ospital na ngayon ng bata para mamonitor ang kanyang kalusugan. Sa inisyal na plano ng mga otoridad, natapos sa dapat tigabi ang search and rescue operations o 48 oras na paghahanap sa mga survivors mula ng mangyari ang landslide. Pero dahil sa nakitang buhay na bata, in-extend ito ng panibagong 48 hours o hanggang Sabado ng gabi. Ang Philippine Coast Guard, meron na rin katulong na rescue dogs para tumulong sa paghahanap sa mga posibleng survivor. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, 15 na ang namatay sa landslide, 31 sugatan habang mahigit 100 pa rin ang nawawala. Nanindigan ng Davao de Oro Provincial Government na hindi na nila papayagang may tumira sa ground zero o yung lugar na napuruhan ng pagguho. Yun nga lang, kailangan pang maghanap ng lilipatan ng mga apektadong residente. PLGU is certain that nobody gets to reside there back. Lalo na dyan sa Zone 1. Mahirap kasi magiging ang daming issues niyan, social issue, economic issue, etc. Lalo na kung saan sila titira. May naglabas ng updated na figures itong Maco LGU hinggil nga sa mga casualties dito sa nangyaring ang landslide sa kanilang lugar. At mula sa 15, nadagdagan ng 12, no? So total of 27 na yung bilang ng mga nasawi na nahukay mula dito sa naturang guho, habang 32 naman ang injured at bumaba naman sa 89 out of 110 yung mga nawawala pa rin. At sa ngayon, sinasabing posibleng abutin na lamang daw ng 2 linggo ang mga residenteng nananatili naman sa mga evacuation centers, in particular sa mga paaralan dito sa bayan naman ng Mawab, para daw hindi naman maantala yung operasyon ng mga eskwelahan. Kaya naman sa ngayon, patuloy na rin naghahanap, no, ang mga otoridad ng posibleng paglipatan ng mga apektadong residente. Mayan. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan. Mon Gualvez. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.